Next question po, Let Narciso, DZRH. Yusek, ano pong reaksyon ng Pangulo sa muling pagpapaliban ng BARM elections? Napakita po kasi ng COMELEC kung ano yung maaari naging dahilan kung bakit kailangan ma-postpone o operational issues and legal issues. Dahil lumalabas na medyo kulang ang panahon sa paghahanda at may mga papel na dapat pang mapirmahan na hindi pa napipirmahan. So yan po ay ayon sa COMELEC. At kung makikita naman po ng Pangulo ang mga dahilan nito, hindi po talaga maaaring maipatupad muli agad ang elections ngayon March, at kung ito naman ay lalabag din sa batas katulad ng sinasabi ng COMELEC, maaari po talaga siya ma-postpone. Kinausap na po ba ng Pangulo si Chair Garcia tungkol dito? Kasi palagi po sinasabi ng Presidente kung gaano kahalaga na makapagdaos ng kauna-unahang BARM elections. Ito po ay pang-apat na beses na mapopostpone, ano? At just recently, dun sa pag-attend niya ng BARM anniversary, hinimok pa ng Presidente yung mga tao doon na lumahok dun sa paparating na eleksyon. Yes, gustong-gusto po talaga ng Pangulo na matuloy ang eleksyon, pero if time constraints at hindi po maipapatupad at dahil makakalabag din po ng batas, hindi naman po nanaisin ng Pangulo na maituloy ang eleksyon kung may malalabag na batas. Nagkausap na po sila ni Chair Garcia. Wala pa pong ipinapaabot sa atin kung sila nagkausap, pero sa ating pagkakaalam ay maaari pong magkaroon ng diskusyon patungkol dito. Next question po, Kat Domingo, ABS-CBN. Good morning, Undersecretary. Ma'am, what is keeping the President from issuing a clear-cut directive on the fate of the Independent Commission for Infrastructure? The President is just awaiting the report of the ICI. Upon receipt of the report, the President will make the next move regarding the ICI. And did the President issue a deadline on when that report should be submitted? As of now, there's none. So the ICI operations continue. How does the palace respond to comments that taxpayers' money is still being used to fund the seeming continued operations of the ICI instead of completely cutting it short to save money? No, I believe the ICI is still operating. The ICI is still complying with its mandate. So, there is no money spent na we can say that it's just wasted. No. The people in the ICI are still working and investigating the documents given to them. Ma'am, last question about the ICI. Yung ICI po ba, meron pa siyang bagong in-investigate na case apart from the 3 cases that were already filed in different courts? Sa aking pagkakaalam, so far, sa mga nababasa natin, dahil sa ngayon ay tinatawagan natin si Atty. Hosaka, meron pa po sila inimbestigahan dahil marami pa pong mga dokumentong naiwan sa kanila. So, patuloy pa rin po yung pag-iimbestiga nila. Okay po. Next, last question na po, Michelle Giliang, All TV. Hello po, Yusek. Good afternoon. Malacanang has repeatedly said that the President is making steady progress following his diverticulitis diagnosis. Last night, you showed us a video with President Marcos playing with his dog, and he seems fine. He seems okay. So I just want to ask po, Yusek, given this, why has the President continued to miss public events, just like PNP Day this morning? And when can the public expect him to resume attending his scheduled engagements? Lahat po ng ginagawa ng Pangulo ngayon, engagement, activities. Hindi po biro ngayon, tatlong events po ang pupuntahan ng Pangulo. So, wala pong naipapakita ang Pangulo na hindi siya nagpapatuloy magtrabaho. Dahil nakikita niyo naman din po sa ating mga binibigay na mga updates, ang video, at mga larawan, katulad ng oath-taking ni General Nartate. So, tuloy-tuloy po, wala pong patlang ang pagtatrabaho ng Pangulo. Just a follow-up po, Yusek. Can Malacanang confirm whether the President will undergo further medical tests related to his condition? Wala po nasabi sa ating kagabi. Pero ang mga doktor naman po niya, sabi naman po ng Pangulo, chine-check pa rin po siya. Pero kung ano pong klase pang test or what, wala pong nabanggit sa atin ng Pangulo. Yun na po yung huling tanong, Yusek.
Back to you po. Last reaction. Ang sabi po ng Chinese Embassy, there is but one person who has the authority to ask Ambassador Jing to leave the Philippines, and that is President Marcos. If he were to receive such notice from President Marcos, he would depart immediately. Ano pong reaction ng Palace? Wala pa pong reaksyon patungkol po dyan, kasasabi ko lamang po kung ano po yung sinabi ng polisiya at na ina-adapt po ng DFA. Yun na po yung huling tanong, Yusek. Back to you po. Sige. Ma'am, just to follow up on the tourism issue, since you headlined this press conference with that, does Tourism Secretary Cristina Frasco still enjoy the trust of the President? Because talk is rife among the business in the business sector that she is set to be replaced by Yes. another. She still enjoys the trust of the President. At bago po, Ivan, I'm sorry. Yung kumalat lang po kahapon na fake medical document supposedly detailing the president's condition is are law enforcement agencies going to take action, investigate where it came from, who's behind it? dapat lang ang tignan ito dahil hindi na po biro ang biruin ang kondisyon, kalusugan ng Pangulo. Kaya po ang NBI, alam po natin na mabilis umaksyon ng NBI para maimbestigahan kung sino po ang nasa likod dito. Thank you. Ma'am, naidulog na po ba ninyo o ng palasyo sa NBI na hiniling na po ba ninyo na imbestigahan na nila? Nabanggit ko kanina sa isang interview, kung hindi ako nagkakamali, sa inyo yata. Pero ma'am, Sa unang hirit. yes, sinabi nyo na dapat lang nilang imbestigahan. Pero yung dinulog nyo na sa kanila, yung problema, meron na bang ganun, ma'am? Hindi kailangan idulog. Mabilis ang NBI umaksyon. Alam naman nila kung ano nangyayari sa gobyerno natin at sa ating kapaligiran. So, without even an order coming from the President, the NBI is mandated to investigate this matter. And nag-respond na po ba sila doon sa pahayag ninyo na ganyan? So far, may naipaabot na sa inyo na we will take action. Ganon. Nararamdaman ko na mag-a-action sila. Dahil lalong-lalo na nadidinig nila ngayon ang press briefing natin. Okay. Thank you, ma'am. Okay? Na mga numero na hindi masyado na-explain patungkol po doon sa unemployment rate. Pero dahil po medyo doubt, hindi nagtutugma ang mga numero ng PSA at ang ating report, minabuti natin, of course, na gawin ang ating assignment para maipabatid din sa taong bayan kung saan nagkakaroon ng conflict. Unahin po natin, although na-explain ko na po ito kahapon, privately, with all of you. Private, pero all of you. Okay? Yung po sinasabing 4.2% na binanggit po natin, average number po ito from January to November 2025. And based din po ito sa PSA's Labor Force Service Survey. So, muli, yung 4.2 ay mula January to November 2025 average, no, unemployment rate. Yung 4.7 na kinuha ng DepDev ay based din sa PSA's report, pero ito ay mula sa specific period, January, April, July, and October 2025. At yung 4.7% ay from January to December 2025, estimated annual na average, estimated annual for December 2025. Okay po, yung 4.4 naman na tinatanong sa atin, ito naman po ay monthly, no? Average number, rather, it's the monthly rate for only the month of November 2025. So yun po yung pagkakaiba ng mga numero na ating nai-report. Maraming salamat. 6.16 million worth of marijuana nasabat ng Bureau of Customs at Clark Interagency Task Force. Bilang pagtalima sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pigilan ang pagpasok ng mga kontrabando sa bansa, naharang ng pinagsamang puwersa ng pamahalaan ang 4.11 kilos ng high-grade marijuana o kush mula sa isang shipment.
na nanatiling ligtas ang ating mga border mula sa illegal drugs dahil patuloy ang alertong pagbabantay ng mga otoridad sa ating mga pantalan at paliparan. Ito ang tinitiyak ng Bureau of Customs sa pamumuno ni Commissioner Ariel Nepomuceno. Sinadyang i-misdeclare ng polyester rug runner ang laman ng bagahe na nagmula sa California, USA at patungo sana sa San Mateo, Rizal. Ang aktibo at pinag-igting ng mga operasyon laban sa illegal na droga at mga kontrabando na walang casualty o karahasan o bloodshed ay bahagi ng kampanya ng pamahalaan upang protektahan ang ating mga kapwa Pilipino.